Maligayang pagbabalik sa Ems Tagalog Recap. Ngayon ay aking ibabahagi ang isang pelikulang romantic fantasy na ipinalabas noong 2017 at ito ay pinamagatang The Shape of Water. Kaya sit back, relax at i-enjoy lang ang movie recap na ito. Makikita sa isang silid ang babaeng si Elisa na mayroong kasamang isang nilalang na mala Shokoy. Maya-maya, inalis niya ang suot niyang damit sa harapan ng Shokoy at dahan-dahan siyang lumapit dito, at sa paglipas ng oras, unti-unting napupuno ng tubig ang banyo kung saan sila naroon, at halos umabot na ito sa kisame. Huminga ng malalim si Elisa, saka siya lumubog sa ilalim ng tubig, at nagyakapan sila ng Shokoy. Sobrang na-enjoy ni Elisa ang sandaling iyon, at dahil sa pag-apon ng tubig, tumutulo na ito sa sahig at bintana. Maya-maya, nagising ang matandang pintor dahil sa lagaslas ng tubig, nagpunta siya sa bahay ni Elisa, nakita niya na dito nagmumula ang tubig, nakita din niya na sa banyo nagmumula ang tumatagas na tubig. Noong una, nag-aalinlangan siya na buksan ang pinto ng banyo, pero agad din siyang nagpasya na buksan ito. Pagbukas niya ng pinto, lumabas ang tubig na naipon sa loob ng banyo. Nakita din niya ang dalawang nilalang na nasa loob nito, at parang nasisiyahan sila, sa kung ano man ang kanilang ginagawa. Nakita din niya na umiilaw ng asol ang katawan ng Shokoy. Nakita din niya si Elisa na masaya sa kung ano man ang ginagawa nito. Napagtanto din ng matandang pintor na mali ang timing niya, na makita kung ano man ang ginagawa ni na Elisa, kaya agad din niyang isinara ang pinto ng banyo. Nang makaharap niya si Elisa, ikinwento niya dito kung paano siya nagulat at nabigla sa kanyang mga nakita. Kilala na ng matanda si Elisa mula nang ito ay bata pa, alam din niya na hindi ito nakakapagsalita, wala din itong masyadong kaibigan, kaya higit kanino man, siya ang lubos na nagmamalasakit at nag-aalala kay Elisa, at ni minsan, ay hindi nito naisip na magkakaroon ito ng malalim na ugnayan sa isang kakaibang nilalang. Nagkasalubong ang landas ni na Elisa at Shokoy ilang buwan na ang nakalilipas, at dahil sa kanyang kapansanan na hindi makapagsalita, at kakulangan sa iba pang mga bagay, ang tanging nakuhang trabaho ni Elisa ay isang janitress at pumapasok siya tuwing gabi, at lahat ng nangyayari sa kanyang buhay, ay nagsisimula pagsapit ng gabi. Nagtatrabaho si Elisa sa isang secret government research facility at high-class ang pasilidad na ito, at ang tanging ginagawa niya dito ay maglinis. Sa lahat ng kasamahan niya sa trabaho, si Zelda ang nakasundo at naging kaibigan niya, napakadadal nito tuwing magkasama sila, siya ang salita ng salita, at si Elisa naman ang tagapakinig sa lahat ng sinasabi nito. Isang gabi sa research facility, masigla at excited ang lahat dahil sa bago nilang pag-aaralan, at ang nilalang ay nakalagay sa isang water tank na nakakandado, at dahil sa kuryosidad, nilapitan ito ni Elisa. Habang tinitingnan niya ng maigi ang tangke, nagulat siya nang biglang kinalabog ng nilalang ang tangke. Natakot ang doktor sa ginawa ni Elisa, dahil maaari iyong magsanhi ng kaguluhan, kaya dali-dali tuloy silang pinaalis sa laboratorio, at iyon nga ang unang pagkakataon, na nagtama ang kanilang landas ng Shokoy. Nang sisimulan na ang pag-aaral sa pasilidad, nagkaroon muli ng pagkakataon sila Elisa na makapasok sa lab, at sila ang naka-assign na maglinis sa laboratorio. Hanggang may isang pangyayaring hindi aasahan si Elisa, inilagay niya ang itlog malapit sa pool ng Shokoy, lumapit ito sa kanya at kinuha ang itlog. Hindi naman natakot si Elisa sa kanya, nakaramdam pa nga si Elisa ng saya nang makita niya ito, at tuwing lalapit ito sa kanya. Nagpatunay ang pangyayaring iyon, na maaring may mabuong pagkakaibigan o pagmamahalan sa kahit na anong uri ng nilalang. Kahit na hindi sila nakakapag-usap, nagkakaintindihan naman sila sa pamamagitan ng musika. Dahil sa sayang nadarama ni Elisa, sumayaw siya habang hawak niya ang panglampaso, tahimik naman siyang pinapanood ng Shokoy, at ang kanilang paligid ay nabalot ng saya, dahil sa kanilang mga nadarama. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, lahat ng nangyari at ginawa nila ay nasaksihan ng doktor sa laboratorio, at ikinagulat niya iyon ng husto. Napagtanto din ng doktor, na ang pag-aaral nila sa Shokoy ay sadyang kulang na kulang pa pala, dahil inakala nilang lahat na hindi maiintindihan ng nilalang na ito, ang ilang mga bagay sa mundo ng mga tao, at ni isa sa kanilang mga researcher ay walang nakaalam nun, tanging si Elisa lamang ang nakagawa o nakapagpalabas sa kakayahang iyon ng Shokoy, at sa tuwing kaharap nito si Elisa, na ilalabas nito ang iba't ibang nararamdaman niya, naisip din ng doktor na may maganda pala silang mapapala sa Shokoy. Isang araw, pagpasok ni Elisa sa laboratorio, nakita niya na nakagapos ang Shokoy at wala ito sa tubig, may mga dugo at sugat din ito sa kanyang katawan. Bago pa niya malaman kung ano ang nangyayari,
nakarinig siya ng ingay sa labas, kaya dali-dali siyang nagtago. Nakita ni Elisa na ang nanakit sa Shokoy ay ang chief security, pinapahirapan niya ang Shokoy, may hawak din siyang electric baton, at idinikit niya ito sa walang kalaban-laban na Shokoy. Napasigaw din ng malakas ang Shokoy dahil sa sakit na kanyang nadarama. Narinig naman ni Elisa ang hinagpis ng Shokoy, may naisip din siya na isang paraan para tulungan ito, kailangan niya itong tulungang tumakas, at ang kanyang plano ay itago ang Shokoy sa cleaning tool truck, at tahimik niya itong dadalhin sa parking lot, at ilalayo ito ng matandang pintor. At nang sisimulan na ni Elisa ang kanyang plano, biglang dumating ang doktor, natakot siya ng husto, naisip din niya na hindi na niya magagawa ang kanyang plano. Ngunit kaya pala naroon ang doktor dahil nais nito na tulungan siya sa kanyang plano. Nagtulungan silang dalawa na maitakas ang Shokoy at may sakay sa sasakyan, binigyan din siya nito ng isang box na salt mineral, dahil kailangan iyon ng Shokoy para mabuhay siya. Matagumpay nilang naisakay ang Shokoy sa sasakyan, kung saan naghihintay sa kanila ang pintor, agad nitong pinaandar ang sasakyan kaya agad din silang nakatakas, nagmamadali naman silang hinabol ng mga gwardya, ngunit wala din itong nagawa para pigilan sila. Pagdating nila sa bahay ni Elisa, dinala nila sa bathtub ang Shokoy, pinuno nila ng tubig ang bathtub, saka iyon nilagyan ni Elisa ng isang box na salt mineral, ngunit sadyang nahihirapan pa din huminga ang Shokoy, kaya dali-daling nagpunta si Elisa sa kanyang kusina para kunin ang isang garapon ng asin, at muli niya iyong inilagay sa bathtub, ngunit nang sandaling iyon, nakapikit na ang Shokoy dahil hinang-hina na ito, sa tingin din ni na Elisa ay nabigo sila na iligtas ang Shokoy. Pero maya-maya, biglang huminga ng malalim ang Shokoy at ito ay nabuhay, ninitian pa nito si Elisa, nakahinga naman ng maluwag si Elisa ng sandaling iyon. At para tuluyang mabuhay ang Shokoy, kailangan niyang bumili ng maraming asin araw-araw. Tinuruan ni Elisa ang Shokoy na magbasa at magsulat, at ang matandang pintor naman ay gustong-gustong kinakausap ang Shokoy, at halos araw-araw ay ganoon ang kanilang ginagawa. Nagbigay naman ng utos ang general sa head ng security, na imbestigahan ang ginawang pagtakas sa Shokoy. Matapos nga ang maingat na pag-iimbestiga, nakakita siya ng pira-pirasong bomba sa electrical room, at ang bagay na iyon ay napakahalaga, kaya walang ordinaryo o basta-bastang tao ang makakakuha ng bagay na iyon, at napakabilis ding naitakas ang Shokoy sa loob lamang ng ilang minuto. Naiisip din ng gwardya na ito, na malamang isang propesyonal ang nagtakas sa Shokoy, naisip din niya na mayroong spy sa loob ng laboratorio. Inimbestigahan din sina Elisa at Zelda, ngunit hindi naman sila pinaghinalaan, tinanong lang sila kung may napansin ba silang nangyari habang sila ay nagtatrabaho. Samantala, dahil sa kuryosidad sa mundo, nagpunta ang Shokoy sa sala. Dito ay nakita niya ang isang masungit na pusa, wala pa siyang nakitang ibang nilalang maliban sa tao, kaya nang makita niya ang pusa, nagalit siya dito at inatake ito. Maya-maya, nakita siya ng pintor at ang wala ng ulo na pusa, agad na napagtanto ng Shokoy na may mali siyang nagawa, kaya nagmamadali siyang lumabas ng bahay, aksidente din niyang nahiwa ang kamay ng pintor. Matapos malaman ni Elisa ang nangyari, agad siyang lumabas ng bahay para hanapin ang Shokoy, dahil kung makikita ito ng ibang tao, alam niyang magkakaroon sila ng malaking problema. Mabuti na lamang at agad niya itong nakita sa sinehan, at nanunood ito ng pelikula, kaya nagmamadali siyang iuwi ang Shokoy sa bahay. Tiningnan niya ang nasugatan na pintor, nilapitan niya ito at humingi siya ng tawad sa kanyang nagawa, hinawakan pa niya ang ulo nito, sa kanya tinakpe ng palad niya ang sugat ng matanda, matapos nun ay bumalik na siya sa bathtub. Hindi naman siya sinisi ni Elisa sa kanyang mga nagawa, at pinagaan pa nito ang kanyang kalooban. Walang sino man ang nakaalam na may nangyayari at may kakaibang nilalang na nakatira sa bahay ni Elisa. At nang sandali ding iyon, hinawakan nila ang isa't isa, mayroon din silang naramdaman na kakaiba sa kanilang mga sarili, inilagay ng Shokoy ang kamay niya sa kwelyo ng damit ni Elisa, naguluhan naman si Elisa ng sandaling iyon kaya lumabas siya ng banyo. Magkagayunman, nag-isip si Elisa habang nakaupo, agad din siyang nagdesisyon kung ano ba talaga ang gusto niya, kaya agad siyang bumalik sa banyo, at inalis niya ang suot niyang damit saka siya lumapit sa Shokoy at isinara niya ang kurtina. Mapupunta ang eksena sa karagatan, hinalikan ng mariin ng Sukoy si Elisa sa kanyang labi, at makalipas ang ilang minuto, ang peklat ni Elisa na nasa leeg mula ng bata pa siya ay biglang bumukas, may lumabas din na bula sa kanyang bibig. Ang peklat niya sa leeg ay naging hasang na din, at dahil sa pangyayaring iyon, nagagawa na ni Elisa na makahinga sa ilalim ng tubig. Ilang araw ang nakalipas mula nang itinakas niya ang Shokoy sa secret facility, muling magkakaroon ng panibagong problema si Elisa.
Dahil hindi nga natural na tubig alat ang tinitirhan ng Shokoy, unti-unti siyang naghina, at ang kanyang mga kaliskis ay natatanggol na sa kanyang katawan. Napagtanto din ni Elisa, na hindi sila maaaring magsama ng habang buhay, kaya nagpasya siya na kailangan niya itong pakawalan at ibalik sa karagatan. Ayon sa balita, sa ika-10 araw ng buwan ay magiging maulan, gagamitin ni Elisa ang pagkakataong iyon para ihatid sa dagat ang Shokoy. Nang dumating na ang araw na hinihintay nila, hinatid ni Elisa at Pintor ang Shokoy sa pier, at sa huling pagkakataon, hinawakan muli ng Shokoy ang ulo ng matanda. Nagpaalam din siya kay Elisa sa pamamagitan ng isang sign language. Ngunit maya-maya, may umalangaw na putok ng baril at bumagsak ang Shokoy, ang may gawa nun ay ang chief security, at bago pa malaman iyon ni Elisa, binaril na din siya nito. Lumapit ang gwardya kay Elisa, may binubulong naman sa kanya ang Shokoy, at habang sinasabi ng gwardya ang tungkol sa kanyang pagkapanalo, nagkaroon ng pagkakataon ang matanda na atakihin siya, kinuha ng Pintor ang isang kahoy at pinukpok niya sa mukha ang gwardya. Nang sandali ding iyon, tumayo ang Shokoy at muli siyang umilo ng kulay asul, napagaling din niya ang kanyang sarili at lumakas ang kanyang kapangyarihan, hindi na din siya nagdalawang isip na atakihin at tapusin ang gwardya, kinuha at binuhat din niya ang naghihingalong si Elisa, saka siya tumalon sa dagat kasama ito. At hindi pa dito nagtatapos ang pelikulang ito, dahil sa ilalim ng dagat, hinalikan ng Shokoy si Elisa, at dito nga makikita ang nakaraang eksena, na naging hasang na ang peklat ni Elisa, at dahil sa mga nangyaring iyon, nagkaroon ng kakayahan si Elisa na makahinga sa tubig. Niyakap nila ng mahigpit ang isa't isa, at dahan-dahan silang lumubog sa ilalim ng karagatan, hanggang sa sila ay tuluyan nang nawala sa dilim ng dagat. Magsisimula sila ng panibagong buhay sa mundong walang nakakaalam. At dito na nagtatapos ang pelikulang ito. Maraming salamat sa panonood.